Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Mga kapatid, ngayong araw na ito'y sinusumulan natin ang panahon ng Kwaresma at binabati ko kayo. Kayo ay sumimba. At nasa unahan din natin ang dala natin mga sagisag ng ating pananalangin, ng ating pagsasakripisyo. At ang inyong pagpapahid ng banal na abo, nawa ay mag-akay sa inyo upang isabuhay ang pananampalataya, manalig sa mabuting balita, sa banal na ebanghelyo, at mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang misang ito ay magdulot nawa sa inyo ng biyaya, ng pagpapala, kasama ang inyong mga pamilya. At atin ding ipinagdadasal ang mga kaisa natin sa misa sa pamamagitan ng online mass. Naway sila din kahit saan silang lugar naroon ay makadama ng biyaya mula sa Diyos, lalo na ngayong panahon ito ng Kwaresma. Ating samahan sa pagpapasalamat sa Diyos ang mga nagdiriwang ng kanilang anniversary. Nagpamisa para magpasalamat sa Diyos ang mga tumanggap na mga biyayang kailangan nila. Ang mga may birthday ngayong araw na ito nagpamisa katulad ni Ayen at ng iba pang mga may birthday. Ang mga kaluluwang ipinagpamisa, sumalangit nawa. Ang mga may sakit, pagalingin nawa ng Diyos. Ang may mga problema sa buhay, naway tulungan at magbigyan ng solusyon ang kanilang mga suliranin. At tayo muna ating isasagawa na ngayon ang panalangin pambungad. Kapalit, wala na ngayon muna tayong pagsisisi sapagkat ito ay hinahalinhan ng pagbabasbas at paglalagay ng abo sa ulo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu, maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pagmamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya ay may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magparusa. Maaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trumpeta ay hipa ninyo sa ibabaw ng bundok ng Siyon. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagan nyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin nyo ang lahat ng matatanda at bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan at ng pasukan ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mabag ka sa iyong bayan, o Panginoon. Hawag mong tulutang kami, hamakit, pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin. Nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos.
Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Tingnan ninyo ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon, araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang paggalang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo na mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantimpalaan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok, maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Ito mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Nakakatuwa po kayong pagmasdan sapagkat ang araw na ito ay mahalagang araw para sa inyo at totoo naman yan. Miyerkules de Ceniza, Miyerkules ng Abo. Okay. At pag ganitong araw po, sinisimulan po natin ang Kwaresma. 4 na pong araw ng paghahanda na sa pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Kwaresma ay natatapos sa Huwebes Santo. Huwebes Santo natatapos, okay? At ang 4 araw po ay napakagandang pagkakataon sa atin sapagkat 4 araw at 4 gabi si Jesus ay pumunta doon sa bundok, nag-fasting and abstinence, hindi kumain, hindi uminom ng anuman si Jesus. Kaya ang atin pong Kwaresma ay isang napakagandang pagkakataon para sa atin. Bakit? Tayo ay nakikiisa kay Jesus. Tayo ay all the more connected to Jesus, ang bukal ng buhay na walang hanggan.
Okay, kaya mahalaga ito. Tayo nakikiisa sa pagdurusa ni Jesus, sa pagtitiis ni Jesus. Ang Diyos ay buhay sa atin, lalo na sa panahong ito. Narito nasa unahan natin ang mga tanda ng isa sa mga ginagawa natin pagka-Kwaresma. At tandaan nyo ha, meron 3 haligi ang Kwaresma. 3 haligi, tripod. Ang isa ay yung fasting and abstinence. Hindi tayo kumakain ng karne ngayong araw na ito. Bawal ang karne ha, ngayong araw na ito. May mga exemption, hindi ko na, sige. Ang exempted ay yung mga may sakit. Ay, sa fasting and abstinence, ang exempted ay yung mga may sakit, mga nagdadalang tao, mga nangangailangan ang katawan ng lakas, kinakailangan dahil sa iinom ng gamot. Yan ang mga exempted. Pero marami pa rin exempted yan eh. Sa fasting po ay ano ho, fasting 18 years old pataas hanggang 59. Marami sa inyo 60 ng mahigit. Ano ho? Pero pagkakaya pa ng katawan ninyo, it's up to you ho. Ha? Marami sa inyo 60 na eh. Halatang-halata naman eh. Pag ako'y narinig sa unahan eh, ako lang yata ang hindi pa. Anyway, gayon pa man, ay pwede pa rin ho kayong mag-practice. At gayon naman tayong Katoliko, wala na ang mga edad-edad. Basta't nalaman nating maganda ang fasting and abstinence, we do it. Kahit tayo ay 60 ng pataas, ano ha. And then, ang abstinence ay 14 years old hanggang 59 pa rin. Ano, marami pa rin. Ano, abstinence. Pagka-fasting, isang beses lang kayo kakain ngayon ng full meal, ha? Wala mo ng merienda, in between, wala mo na, ano? Kaya ganin nyo yon? Kaya yon, kaya. At kung hindi kayanin, ay siya, ay hindi kaya. Anyway, kung magagawa ninyo pa yun, ha? Gawin nyo po. Bakit ka natin ginagawa? Atin po sinusupil ang sarili. Ibig sabihin, kaya natin kontrolin ang mga hilig ng katawan. Pagka kaya natin kontrolin ang hilig ng katawan, madaling nakakapasok ang Diyos. Sapagkat tayo handang magsakripisyo. Nakikisa tayo sa sakripisyo ni Jesus, sa pagtitiis ni Jesus. Ay kaya kahit lampas na sa edad, ay pwede pa at kaya pa, kasarap ng pakiramdam na we are united with God. Ano ho? Kasarap, ano ho? Kaya yan, fasting, isang beses lamang na full meal. Wala nang, kaunti lang ho, yung ang kalimitang kinakain lang ay kuminsan isang burado, tinapay, ang iba wala talagang kain, inom lamang. Kaya nang iba yun, ano ho? Ngayon, ang abstinence po, bawal po ang karne. Ngayon maghapong ito, ha? Kung kayo may karne sa bahay, sa refrigerator, ipadala nyo po dito. Malaking aming refrigerator. Bawal ang karne ngayon. Dalhin nyo na lang dito sa kumbento. Ha? Ayan, bawal ang karne, ha? Huwag muna kayong, subukan nyo, kayahin nyo. At ito, kung hindi kayo, kung exempted kayo, ituro nyo sa iba, ha? Bakit? Ang sarap ng pakaramdam sa ganitong panahong may pagpapahalaga tayo sa ating pagiging Katoliko na matagal natin kumisang hindi pinapansin. Ay ito isa napakalaking pagkakataon para tayo mabuhay bilang binyagang Katoliko. At dapat nating ipagmalaki. Pagka na-practice natin, we have something to be proud of. Pwede tayo, may pagmamalaki tayo. Okay, yan ha. Fasting and abstinence. Yan ho isa sa paa, tripod. Fasting and abstinence. Ang isa po ay pananalangin. Kakatuwa ang mga Katoliko na Batanggenyo at lalo na tayo mga Batanggenyo. Nagkalat sa atin na nagkukurusada. Huwag niyo ipababayaan ito, ha? At salamat sa inyo, ho. Salamat po, ha? Inaalagaan niyo ang pananampalatayang Katoliko ng inyong mga lugar. At ito, huy, napakalaking biyaya ang dulot ito para sa inyo. Hindi niyo agad pansin. Minsan ako may sinikol at ilang beses ako nakakaranas ng sikol. Father, yan po ay masipag na nagkukrusada araw-araw. Ilang beses, ibig sabihin, biyaya na ng Diyos na bago ka pumanaw, sapagkat nagkukrusada, mapupuntahan ka muna ng pari. May biyaya ang Diyos, diyan.
Lalaki, babae, bata, matanda, makijoin kayo sa krusada. Kaya prayer, fasting and abstinence, isa sa mga pananalangin. Kaya uso ang istasyon ng krus. Pagka Biyernes po, lagi dito may istasyon ng krus. Anong oras? After the Mass, pagka tuwing Biyernes yun ha, may istasyon ng krus. Ang fasting and abstinence tuwing Biyernes sa panahon ng Kwaresma, huwag din kakain ng karne. Encourage tayo na huwag kumain ng karne tuwing Biyernes. Kaya pagka Huwebes pa ng hapon, dala na kayo ng karne ninyo dito sa bed to. Yan. And then, ano pa? Prayer, istasyon ng krus. May pilgrimage din po tayo, kayo sumama, iaano siguro mamaya ang pilgrimage natin. Yung mga gawaing pangkabanalan, pagdadasal. Yun ho. Prayer, fasting and abstinence, prayer. At ikatlo ho, binanggit sa gospel. Kasama po sa tatlong yun ang paglilimos. Pagbibigay ng donasyon. Kaya ho sa Santo Cruzada, meron kayong limusan, di ka ho? At yun ay iniaalay ninyo tuwing Huwebes Santo. Ano, yun ay may pinadadala natin sa Holy Land. Yun. Yan. Anyway, yun po ang tatlong mahalaga. Okay? Liham pastoral ng obispo, ng arsobispo. Palakasan ng microphone ng kante at ako'y nahihirapan. Okay, sala ang timpla nito. Okay, ito po ay sulat ng obispo. May mungkahi po. Hello, mic test. Sa paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay, pumapasok tayo sa, ako'y lilipat po ng sounds ng microphone ha. Yan, pagka nawala na, hindi na. Okay. Sa paghahanda sa Pasko ng Pagkabuhay, tayo ay pumapasok sa 40 araw ng Kwaresma upang ipaalala sa atin ang ating binyag at ang kahalagahan ng pagsisisi. Sa pamamagitan ng binyag, natanggap natin ang dakilang biyaya ng pagiging anak ng Diyos at sa pakikibahagi sa ugnayan ni Jesus sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Ngunit, kahit na tayo ay may bagong buhay kay Kristo, hindi nito na inaalis ang ating kahinaan bilang tao at ang ating likas na karupukan sa hatak ng kasalanan. Kaya naman ang tawag sa pagbabalik loob, pagsisisi, ay hindi natatapos at dapat itong makita sa ating mga kilos at gawa ng pagsisisi. Isa sa mga pangunahing paraan ng pagsasagawa ng penitensya ay ang pag-aayuno, pananalangin at paglilimos na itinuturo ng banal na kasulatan at tradisyon ng simbahan. Ayon sa batas ng simbahan, tayo ay inaanyayahan na pagtuunan ng pansin ang ating pagdarasal, mabuting gawa at pagsasakripisyo sa pamamagitan ng pag-aayuno, pag-iwas sa pagkain ng karne tuwing Biyernes ng Kwaresma, maliban na lamang kung ito ay isang solemnidad. Ang pag-aayuno, malilipat ang microphone, masama ang sounds na rin. Ang pag-aayuno at abstinensya ay masasabi nating hindi tungkol lang sa pagkain, kundi tungkol din ito sa pag-iwas sa mga tao, lugar o gawain na maaaring magligaw sa atin palayo sa Diyos, na sa bandang huli ay maghahatid sa atin sa kasalanan. Sa ating panahon, kung saan naghanap ang teknolohiya at digital na libangan, hinahamon tayo na isabuhay ang tunay na diwa ng pagsisisi sa pamamagitan ng, meron po tayo ngayon tinatawag na digital fasting. Ano gayon digital fasting? Maintindihan po natin habang binabasa ng pari. Ito po'y pansamantalang pag-iwas sa labis na paggamit ng social media, tulad ng cellphone, kasama sa pwede nating iwasan ito, at iba pang digital distraction tuwing Biyernes ng Kwaresma. Isasama natin tuwing Biyernes ito. Kasi yung po mga gadgets, lalo na sa kabataan, inaalis po niyan ang communication sa iba. Kita nyo na, magkakasalang nakain, magkakasama, pero merong abala sa kanilang mga cellphone. Ano po? Nawawala ang communication. Pagka ho, Biyernes, minumungkahi na kumari ay refrain from using mga cellphones, so gayan. Bakit? Digital fasting po. Para ang ating, hindi distracted ang ating communication with others and with God. Pagka Biyernes lang po yan.
Madalas ang paggamit ng smartphone at iba pang gadgets ay nagiging hadlang sa ating koneksyon sa Diyos at maging sa kapwa. Yun na nga yun. Ayon kay San Francisco de Sales, ang labis na pagkaaliw sa mga bagay-bagay ay maaaring humantong sa pagka-addict at pagkawala ng focus sa mga mahahalagang bagay. Sa parehong diwa, pinapag-ingat din tayo ni Pope Francis tungkol sa panganib ng labis na pagkonsumo ng digital na information dahil sa maaari magdulot ito ng depression, pagiging ligaw sa tunay na mundo at pagkawalan ng kontrol sa sarili. Dahil dito, inaanyayahan tayo ng simbahan na muling tuklasin ang penitential na diwa ng Biyernes sa pamamagitan ng pag-aayuno, hindi lamang pagkain kundi pati na rin sa digital distractions. Sa pamamagitan nito, mas magkakaroon tayo ng panahon upang mapalalim ang ating pananalangin, maging may bukas sa ating kapwa at mapagnilayan ang ating espiritual na kalagayan. Nawa ang panahong ito ng Kwaresma ay maging daan upang malinis natin ang ating mga puso mula sa anumang sagabal kabilang na ang makalaya sa digital attachment upang higit tayong mapalapit sa Panginoon. Inaanyayahan ko kayo na sa lahat ng Biyernes ngayong Kwaresma na iwasan muna kung maaari na huwag gamitin ang cellphone o huwag manood ng pelikula o mga nakaaaliw na TikTok. Ialay natin ang sakripisyong ito ng digital fasting bilang isa sa mga pamamaraan ng ating pagharap sa hamon ng Kwaresma. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating paglalakbay sa panahon ito ng Kwaresma. Kaya may dagdag tayong sakripisyo tuwing Biyernes ng panahon ng Kwaresma, digital fasting. Siguro po pwede rin nyo itong gawin kapag kayo ay nagkukrusada para wala din distraction. Ano po? Alam nyo naman iyon at kayo naman ay nagkukusa pagkagayon dahil alam nyo ang mabuti. Ang Diyos lang ay nagpapaalaala sa pamamagitan ng obispo at ng simbahan. Ano po? Alam nyo na po iyon. Ang mahalaga ay magandang tayo ay connected sa Diyos at walang distraction. Ano po? Sige po, masasagawa po natin ang rito ngayon ng pagpapahid ng abo. Wala kang commentator? Ha? Nako, hindi mo alam. Hindi mo alam. Siya po. Dapat alam mo yun. Okay? May commentator ka, Tita Nelly? Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo. Kayo po'y tumayo. Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa Amang may kapal upang ang abong sa ulo natin ay ilalagay para ipahiwating ang pagbabagong buhay ay marapati niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ang manaming mapagpatawad, kinukupkup mo at itinatampok ang umaamin sa kasalanan at ikinalulugod mo ang pagbabagong buhay. Kinalulugdan mo ang nagbabagong buhay. Digin mo kami at kupkupin sa pagkakaloob mo ng pagpapala bilang pagtatampok sa iyong mga lingkod na naglalagay ng abo sa ulo, sa noo. Sa pagganap ng 40 araw na paghahanda, sa pagganap ng Kwaresma, paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay, marapatin mo kami maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak na siyang namamagitang kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Brother, lagyan niyo po ng ano. May panghalo ka kaya? Dapat meron. Kami po ay maglalagay ng abo para sa inyo. Ano ho? Ang binabanggit po ng pari, magandang alam ninyo, alalahanin mong abo ang iyong pinagmulan, pinanggalingan, at sa abo rin sa wakas, at abo rin sa wakas ang iyong babalikan. O di kaya naman, ito'y isang paanyaya, magbagong buhay ka at sa mabuting balita ay sumampalataya. Ito ay batid natin na tayo balang araw ay lilisan sa daigdig na ito. Ito ay sagisag ng kamatayan. Subalit sa ating kamatayan, dahilan sa tayo nakikiisa kay Kristo, ay magkakamit tayo ng bagong buhay sa kabila ng ating pagiging lupa at abo. Okay, sasagawa na po natin ang paglalagay ng abo. Maaari na pong pumila para sa paglalagay ng abo sa noo. Ng bayan
Panalangin pangkalahatan, tayo po'y tatayo. Magsitayo po. Halina mga kapatid kong ginigiliw sa pasimula ng ating kwaresma, ating itataas sa Diyos sa mga ating mga pangailangan at naway tayo pakinggan ng Diyos at pagbigyan sa ating mga kahilingan. Sa bawat panalangin po, sasabihin po natin, Panginoon, kaawaan mo kami at dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami at dinggin. Para sa kabanalan ng Simbahang Katolika, upang ang pagsamba sa Diyos at Panginoon ay buong katapatang mapangunahan ng mga hinirang na mamuno rito at maakay nawa nila ang mga mananampalataya sa tunay na diwa ng pagsisisi at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami at dinggin. Para sa kaligtasan at kapayapaan ng mga bansa, upang ang pagpapalang dinala ni Kristo ay makamit ang sangkatauhan at mawala nawa ng puwang sa puso ng tanan ang tukso ng pagmamalabis, kawalan at katarungan at pagkagahaman sa yaman. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami at dinggin. Para sa kagalingan at kaligtasan ng mga taong nasa abang kalagayan, upang ang salita ng Diyos ang magbigay ng lakas sa kanila upang kalabanin ang tuksong maglalayo sa kanila sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami at dinggin. Para sa buhay kabanalan ng lahat ng angkan sa ating pamayanan, upang ang kaligtasang hatid ni Kristo ay bigyan daan natin sa ating puso at maging bukas nawa tayo sa mga gawang pagbabalik loob, pag-aayuno at pagkakawang gawa. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami at dinggin. Diyos na makapangyarihan, pagharian mo nawa ang aming mga puso ng binhi ng kabutihang sa iyo lamang nagmumula at pagkalooban mo nawa kami ng tunay na diwa ng pagbabalik loob na hahantong sa aming kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo ang Panginoong nabubuhay at naghahari kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat habang inihanda ang mga alay. Sa inyong pag-aalay, kayo naway lalo pang pagpalain ng Diyos.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghain sa iyong mga kamay. Sa kaburihan niya, karangalan, sa aking kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginaganap namin ang paghahaing ito bilang maringal na pasimula ng 40 araw na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagpadalisay nawa sa aming masasamang hilig upang kami pagindapating makinabang sa iyong anak na para sa amin nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Hesukristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang na muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsunod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sama-sama nating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Suluhan
ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, aming Papa Gilbert, aming Arsobispo, ng mga obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisan esposo, kaysa ng mga apostol, ni Santa Rita de Casia, aming patrona, lahat ng mga martir, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Ang ating pagluhod ay pagsamba sa Diyos at nagbibigay sa atin ng karapatang tawagin ang Diyos bilang ating Ama. Kaya ating awitin ang panalangin ng mga anak ng Diyos. Sumasalangit mo, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming kain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga salo para ng pagpapatawad namin.
Hiling namin kami i-adjust sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatian tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyong lahat ang kapayapaan. Sumabay kayo sa pag-awit. Cordero ng Diyos, maawa ka sa amin. Maawa ka, Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga taong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pagkukomunyon, sa anyo ng tinampay, ang tinatanggap ninyo natin ay mismong Diyos, si Jesus mismo. Hindi ito sagisag, hindi ito simbolo, kundi totoong si Jesus, ang kanyang katawan at dugo, ang kanyang kaluluwa at pagka-Diyos, ang ating tinatanggap sa komunyon.
katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot na kagalingan ng kagutumang kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manatili po tayo nakatayo dahil ngayon po ay babasbasan ng pari ang mga kusipiho at religious articles na gagamitin natin sa Santa Cruzada. Sige, walang handang microphone ang ayalan. Makapangyarihan Diyos, pinahintulutan mo kami lumilok ng mga krusipiho na ng aming Panginoong Jesucristo nagpapaalala sa amin ng ginawang pag-aali ng buhay, tanda ng kanyang pagmamahal sa sangkatauhan. Gayon din ng mga dasalan, ng mga rosaryo, ng mga aklat upang kami lalong mapalapit sa iyo at makilala ka ng ganap. Sa iyong kagandahang loob, taglay ng iyong mga tao, ginagamit sa kanilang pagdadasal, sa kanilang krusada, ang mga religious articles na ito. Hinihiling namin gawaran mo ng pagbabasbas at pagpalain ang mga ito. Nawa sa pamamagitan ng paggamit sa mga ito, taglay ang pananampalatayang totoo. Pagpalain mo ang mga tahanan at ang mga miyembro ng pamilyang pinapanhik ng mga religious articles na ito gamit namin sa aming paglapit sa iyo at sa aming pananalangin. Ipadama mo na sa pamamagitan ng aming pananalangin, taglay ang mga gamit na ito na ikaw ay aktibong gumagalaw sa aming buhay. Tinutulungan mo kami at pinakikinggan sa aming mga dasal na sana'y ipag-adya mo lagi ang bawat isa sa amin laban sa lahat ng uri ng karamdaman, lahat ng uri ng kamalasan, lahat ng uri ng pagkakasakit, at kagutuman at anumang negative na po pwedeng mangyari sa buhay, kami iyong ipag-adya sa mga iyon. Sa halip ay pagkalooban mo ang bawat isa sa amin ng pagpapala at biyaya ayon sa aming pangailangan, lalo na ang biyayang kami mapalapit sa iyo. Ang lahat ng ito inilulog namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.